Sa ating paksa na ating tinalakay nitong pasalamat, natutunan natin na may mga bagay na binabanggit sa Biblia na dapat nating malaman upang kung ating malaman ang mga bagay na ito, ay alam natin kung paano ang karapatang aksyon na ating gagawin. Isang halimbawa ay yung pag-alam sa kalagayan ng mga kapatid upang matugunan kung mayroon silang pangangailangan. Dapat din nating malaman ang isang napakahalagang bagay na ang Panginoon ay siyang Diyos. Dahil sa Kanya, tayo ay nabubuhay. Dahil sa Kanya, tayo ay nagsisikilos. Ito ay isang realidad at isang katotohanan na kung hindi natin nire-recognize ang ibig sabihin, hindi natin kinikilala ang Diyos. Bilang magkakapatid, tayo ay kinikilala ng Diyos na Kanyang bayan. At tayo bilang Kanyang bayan, dapat nare-recognize natin na ang Diyos ang gumagawa ng kahatulan, katwiran at kagandahang loob. Pag di natin na-recognize ito, ay hindi tayo kalulugdan ng Diyos. May mga bagay tayong natutunan na kinalulugdan ng Diyos. Halimbawa, paghahandog ng papasalamat sa Kanya, pag-awit ng mga pagpuri sa Kanya, paggawa ng mabuti at pag-aabuloy, at ang pananaing, pananalangin patungkol sa lahat ng mga tao, mga hari, at matataas na tao sa lipunan. Mga bagay nito ay kinalulugdan ng Diyos. Pero may isang bagay na lubhang nakalulugod sa Diyos na binabanggit sa Filipos 4:18. Ang magandang pananaw na ating nakita at natutunan nitong pasalamat, hindi pala ito nakasentro lang sa mga tinanggap ni Pablo mula sa mga kapatid sa Filipos, kundi nagkakaisa ang mga kapatid sa pagkakaloob at pagtanggap dahil natutunan nila ang sinasabi sa Galatia 6:6 na datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagturo sa lahat ng bagay na mabuti, at ang mabuti na binabanggit dito ay yung nasa Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Salamat po sa Diyos sa karunungang ito. Apa yang saya paham dalam kesyukuran kita adalah apa yang tertulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 12. Apabila kita menyanyikan lagu pujian, Kristus juga menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Di tengah-tengah nyanyian kita kepada Tuhan, Kristus juga bersama kita, sama juga dengan permintaan kita kepada Tuhan. Dalam berdoa, Kristus juga bersama kita dalam perhimpunan kita. Dan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, sebabnya mengapa Paulus berkata, ambil tahu bahwa pada hari akhir akan ada datang bahaya. Supaya kita ambil tahu apakah bahaya yang akan datang itu, dan kita pun boleh berhati-hati. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36, kita haruslah saling menjaga satu sama lain, tapi bukan hanya menjaga satu sama lain saja, tetapi kita haruslah melihat keadaan saudara kita sama ada mereka memerlukan. Dengan melihat satu sama lain, kita boleh memotivasikan satu sama lain dalam kasih dan perbuatan baik. Syukur kepada Tuhan. Graças a Deus, no tópico de hoje, aprendemos o que agrada a Deus. Aprendemos que é a oração, principalmente a oração coletiva, porque quando o povo está reunido, muito mais Deus ouve. Então também aprendemos que quando cantamos louvores a Deus, isso agrada a Deus, e também, acima de tudo, Cristo está lá presente, porque onde dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, aí Cristo também estará com o povo. E também aprendemos que Deus se agrada da participação dos irmãos no sentido de dar ou receber os irmãos na fé e também dos nossos semelhantes. Também aprendemos que é na reunião onde há o cumprimento do mandamento de Deus de não abandonar a nossa congregação, a oração do seu povo e também as ofertas de sacrifício vivo e agradável do seu povo, também a reconciliação mútua do seu povo, o perdão, a adoração e a aproximação do seu povo. Graças a Deus é o que eu pude aprender. Amém.
ang natutunan ko po sa ating nakaraang Thanksgiving ay ang mga bagay na nakakapagpalugod sa Diyos. Kasama na nga po ay ang pag-acknowledge natin sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pagdalo sa pagkakatipon, ang pag-awit sa Diyos, ang pag-aabuloy, at ang panalangin ng mga matutuwid na napag-aralan nga po natin na ang pagdaing, pananalangin, pamamagitan, pagpapasalamat patungkol po sa lahat ng mga tao. Kasama na nga po ang mga nanunungkulan sa bansa. Pero meron po palang sinasabi ang Biblia na lubhang nakakapagpalugod sa Diyos. At yun po ay ang pakikipagkaisa natin sa mga ngaral na isinugo ng Diyos. Pakikipagkaisa natin sa pakikipagkaloob at pagtanggap. Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Yung pakikipagkaloob po pala, yun po yung pagtulong natin, pagbibigay natin sa mga nangangailangan. Hindi lang po sa ating mga kapatid, kundi sa lahat ng mga tao na nangangailangan po ng ating mga tulong. At ang pagtanggap sa katwiran, pagtanggap sa ating mga ngaral, at pagtanggap natin sa ating mga kapatid. Kahit na yung mga kapatid na mahihina, na tayo'y maglingapan, na tayo'y magmahalan, at sa ganito'y lubha nating napalulugod ang Diyos, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Vários pontos maravilhosos foram abordados na última Ações de Graças pelo Cuia Daniel, mas um em específico que eu aprendi com a ajuda e misericórdia de Deus é que nós devemos saber o motivo pelo qual praticamos o que está nas Sagradas Escrituras, pois se sabemos os motivos de nossas obras, se conhecemos os seus benefícios, nós somos motivados e inspirados a praticar, como Timóteo, que instruído por Paulo, procurou saber, se tornando sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, como está escrito em 2 Timóteo 3,15. Graças a Deus. E feliz aniversário sabático, Cuya. ¿Estuvo en la acción de gracias de hoy, hermana? Claro que sí, hermano. He entendido el tema muy bello hoy día. ¿Qué le pareció a usted? Sí, muy interesante, hermana, sobre todo lo que dice en Proverbios capítulo 28, versículo 9, hermana, dice que el que aparta su oído a la ley de Dios, dice su oración es abominable, hermanita. Claro, hermano, es así porque ellos no entienden, no escuchan, ellos a veces no están en las reuniones, entonces, ¿cómo van a entender si no escuchan la justicia? ¿Cómo? Si no asisten a las reuniones, a las acciones de gracia. Eso es muy importante para nosotros. Sí, hermanita, tiene usted toda la razón. Por eso Dios pide que nos congreguemos. ¿Para qué? Para escuchar su ley, su mandamiento y así poder cumplirla. Claro. Debemos saber por qué razón estamos cumpliendo la ley. Debemos agradar de esta manera a Dios, hermana. Claro, hermano, sí he entendido muy bello el tema, ¿no? Entendí también de que Dios tiene su pueblo, ¿no? Tiene su pueblo que obedece y ese pueblo es el que hace las obras, por amor a Dios, a su obediencia, ¿no? A la justicia que ellos siguen, ¿no? Él sabe que ahí está su pueblo y en su pueblo hay obras, ¿no? Hay amor fraternal, ayuda mutua, todas esas clases de obras muy bonitas. Así es, hermanita Ana, es bien que he entendido. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, debemos entender que Dios nos creó y somos ovejas de su prado, eso debemos entender. Y Dios quiere que nos unimos toda la hermandad, amamos unos a otros, ¿no? Y para eso escuchar su ley y agradar a Dios, para que de esta manera nuestra oración sea grato ante Él, como usted dijo que es una aroma agradable ante Dios. Gracias a Dios, hermano, por este aprendizaje que hemos tenido. Gracias al hermano Daniel y también le felicitamos por el 39 aniversario de su día sabático. Gracias a Dios a todos los hermanos, siempre estar en las reuniones, que es muy importante para nuestras almas, ¿no? Y llegar hasta el fin. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios. Meron po palang binabanggit doon sa unang Korinto 9:14 hanggang 15 na hindi naman pala ginamit ni Pablo yung kanyang karapatan, na ang nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Doon naman po sa
ikalawang Korinto 12:14 ay binabanggit din naman na hindi naman hinahanap ni Pablo ang sa inyo, kundi kayo. Kaya maliwanag po na ang tunay na mangangaral ng Diyos ay hindi po after sa pakikinabangin sa mga kapatid. Kaya kung gusto po nating maunawaan talaga yung binabanggit sa Filipos 4:18, ay dapat po makuha natin yung tamang konteksto. Kung atin pong uumpisahan ang pagbabasa sa talatang 15, ay sinasabi po na ang mga taga-Pilipos ang kaisa-isang iglesia na nakipagkaisa kay Pablo sa pagkakaloob at sa pagtanggap sa mga kapatid at sa kapwa. Ito po yung hinahanap ni Pablo sa mga kapatid. Ito po yung handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Kung atin pong dadamayan yung nagtuturo ng aral ng Diyos sa lahat ng mga bagay na mabuti, at kung atin pong tatanggapin yung mga kapatid, ay ito po'y lubhang nakalulugod sa Diyos. Hindi po kagaya nung ginawa ni Diotrepes na hindi niya tinatanggap ang mga kapatid. Kaya po yung nagtuturo ng aral ng Diyos at yung tinuturuan ng aral ng Diyos, sila po ay may pagkakaisa sa paggawa ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos. No culto de ações de graça de hoje eu aprendi que se fizermos sacrifício aprazível a Deus, se agrada de nós. Na oração do justo, Deus se agrada. E se formos encontrados participante em praticar seus mandamentos junto com o pregador, em Filipenses 4:18, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, porque da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício, agradável e aprazível a Deus. Graças a Deus. Tol, salamat sa Diyos sa pagkakataon ulit na nagsama-sama tayo sa araw na ito. Mga kapatid na, kapatid na MJ, ano bang natutunan mo sa ating pagkakatipon ngayon? Salamat sa Diyos. Ang natutunan ko sa ikalawang Timoteo 1, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong kapanganib. Ano ang isang bagay na alamin natin mga kapatid? Ang aalamin po natin na ang bawat panahon ay mapanganib. Dapat alamin natin ito na may panganib na darating para makapag-ingat po tayo, para hindi po tayo lalagay sa panganib. Ano naman ang natutunan mo, kapatid na Lance? Salamat sa Diyos, kapatid na MJ. Ang pinaka-striking po sa akin na naiintindihan ko sa ating paksa ay ang nakasulat sa Galatia 6:5 na samantalang tayo may pagkakataon na lahat ng naiisip natin na nakalulugod sa Diyos ay dapat natin gawin para pakinggan ng Diyos ang ating mga daing. Isang halimbawa ng nakalulugod sa Diyos ay kapag awitan na, umaawit na tayo ng may pagtatalaga. Di ba mga kapatid? Tama yan, tama. Dahil habang umaawit tayo, umaawit din si Kristo na kasama natin. Amen, kapatid na Lance. At kaya dapat nating alamin ang mga bagay ng Diyos. Dahil kapag di natin alam ang mga bagay ng Diyos, pag tayo humiling o dumaing sa Kanya, baka hindi tayo tingin ng Diyos sa ating mga panalangin. Dahil ang kinikilala pala ng panalangin ng Diyos ay yung mga taong nakakapagpalugod sa Kanya. Tulad ng mga taong naghahandog ng hain at pasasalamat na nasusulat naman sa Hermes 9:24. Dahil hindi naman malulugod talaga ang Diyos kung ang mga bagay na ginagawa natin hindi ayon sa aral. Kaya dapat alamin natin ang mga bagay ng Diyos para matuto tayo ng mga kapatid na umibig sa Kanya. Ano ba ang pag-ibig natin sa Diyos? Yun yung pagsunod natin sa utos, di ba mga kapatid? Tama.
Kaya tulad ng nasusulat sa Juan 3:22 na sumusunod tayo sa utos, kahit hindi natin hingin ang mga bagay na gusto nating hilingin sa Diyos, kung nakakapagpalugod naman tayo sa Kanya, hindi naman mahirap na ibigay sa atin, di ba? Kung masusunod natin ang mga Kanyang utos. Ikaw ba, Brad Yal, anong natutunan mo sa... Salamat sa Diyos, kapatid na Kirby. Akin po namang naintindihan na para tayo mapakinggan ng Diyos sa ating mga kahilingan, ay dapat natin alamin na ang Diyos ang siyang lumalang sa atin, na siya ang gumagawa ng lahat ng kahatulan, ng katwiran at kagandahang loob, na siya namang kaluguran ng Diyos. At kung atin kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos, ay makikinig ang Diyos sa hinaing ng mga kumikilala sa Kanya. Gaya ng nasusulat sa Isaiah 42:1, kapag ika'y kinalulugdan ng Ama, ay sasamahan ka ng Diyos sa iyong mga lakad. At siyempre, kung tayo nasa bayan niya, at tayo'y tumalikod sa ating mga masamang gawa, ayon sa 2 Kronika 7:14, ay didinggin ng Diyos ang kanilang mga hinaing, at papagalingin niya ang kanilang lupain, at ipatatawad niya ang kanilang mga kasalanan. Kaya napakalaga ang pagdaing ng bayan, mga kapatid, sapagkat tiyak na pakikinggan ng Diyos ang kanilang mga hinaing. Mahalaga talaga ang pagkakatipon, sapagkat sa pagkakatipon ay dumadaing ang kanyang mga lingkod. Kaya huwag tayong lumibon sa mga pagkakatipon, mga kapatid, ha? Tama po yan, brother. Tama. Graças a Deus, eu pude aprender na reunião do dia de hoje que Deus se agrada com seu povo. Então nós também, para que nós fazemos algo que agrada a Deus, nós devemos fazer o que é a vontade na presença de Deus. Uma das vontades que é na presença de Deus é fazer, cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei que nós podemos cumprir. Então se nós cumprirmos a lei de Deus, estamos a fazer uma das vontades de Deus, que é o amor. Se nós formos a praticar amor que nós estamos a ser ensinados, nós estamos a cumprir a lei de Deus. Então também pude aprender que nós devemos cantar louvor para o nosso Deus. Se nós cantarmos louvor para o nosso Deus, isso é agradável na presença do nosso Deus. E também posso aprender, se nós sermos obedientes na lei de Cristo, nas nossas orações, Ele vai ouvir as nossas orações. Mas se nós sermos desobedientes, as nossas orações serão abomináveis perante o nosso Deus. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós devemos ser firmes a obedecer a lei de Cristo que nós estamos a aprender. Graças a Deus, se nós estarmos firmes, nós vamos fazer a vontade de Deus. Graças a Deus por ensinamento do dia de hoje. Graças a Deus, irmãos e irmãs, aprendemos na ação de graças do povo de Deus que aquele que desvia os seus ouvidos da lei, até a sua oração é abominável. Pois, ouvindo, aprendemos a maneira de cumprir a lei e o motivo de nossas obras. Provérbios 28:9. Também, irmãos, vamos procurar saber aquilo que precisamos saber, pois saber que o Senhor é Deus, Ele é o nosso Criador, somos o seu povo e Ele o nosso Deus. Somos suas ovelhas e por isso podemos contar com a sua proteção. 1 milhão de graças a Deus pela Irmandade e pela vida do irmão Daniel. Amém. Graças a Deus. What I learned in today's Thanksgiving is that you need to know and listen to the law in order to fulfill it. In 2 Timothy chapter 3 verse 15, it tells us that in order to know something, we must be willing to accept it. If we know the reason why we need it, then it will be easier for us to accept that knowledge. Knowing the last days will eventually come, accepting it allows us to be more careful and prepare for the inevitable. I also learned in Psalms 127 verse 1, the house that God builds is the only house that is not in vain. We know and recognize that the Lord God is our Creator and that He takes care of those who are in His house. However, if we do not recognize the Lord as our God, we would not be able to recognize His judgment, and we will not be part of His delight. Therefore, we need to listen and understand the commandments of God to be able to fulfill them properly, and do the things that are pleasing in His sight. We are given an example of what Paul wrote to the Philippians. This teaches us that we should know and seek to know what is pleasing to God. So, if we do them and keep His commandments, He will hear our prayers. Thanks be to God. A paz do Senhor a todos os irmãos. O que eu aprendi com o irmão Daniel Rasson no dia de hoje é que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses o seguinte no capítulo 2, versículo 21. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. O apóstolo Paulo ele tinha uma postura diferente. Quando todos os irmãos queriam fazer com que ele usufruísse dos benefícios do Evangelho, ele
não aceitava. O que você aprendeu, irmã Leila? A paz do Senhor, aprendi que Deus ele se agrada do seu povo que cumpre seus mandamentos. E quando fazemos isso, Ele ouve as nossas orações. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Hoy en Acción de Gracias, Cuya Daniel nos recordó la forma correcta de orar y cómo sabemos que nuestras oraciones y peticiones están siendo escuchadas, como está escrito en 1 de Juan 3, 22 y 23. Si estamos cumpliendo todos los mandamientos del Señor y como pueblo suyo nos unimos para hacer todo lo que es agradable a Dios, nosotros mismos nos beneficiamos, ya que seremos más fortalecidos en el espíritu, motivados al amor, a la buena obra y mucho más diligentes en todo lo que hacemos. De esta forma sabemos que nuestras oraciones serían escuchadas. Debemos hacer todo lo que es agradable a Dios, como se hace en esta congregación, muchas buenas obras, todo hecho con amor, y un ejemplo es la oración global por la humanidad, como se nos orienta en 1 de Timoteo 2, 1 y 2. Porque sabemos también que Dios ama a su pueblo. Si nosotros amamos la hermandad, si nos aceptamos con amor unos a otros, si nos perdonamos y somos considerados unos con otros, entonces Dios nos amará. Si procuramos de corazón hacer su voluntad dentro de nuestras reuniones y en nuestro diario vivir, como está escrito en Hebreos 13:16. Como expresa apóstol Pablo en Filipenses 4:15 y 4:18, en esta congregación somos afortunados de tener un líder que siente orgullo y que se goza al ver la unidad, el amor que compartimos y el espíritu que fluye en esta hermandad. Una hermandad que hemos aprendido juntos a dar y recibir con gozo en nuestros corazones y que es olor fragante a Dios, que trabajamos unidos en amor y sin cesar por la salvación de las almas. Gracias a Dios, hermanos. Feliz aniversario, Cuya Daniel, te amamos. Na reunião de ação de graça, aprendi que é necessário vamos cantar hino, guardar a sua lei, fazer tudo que é agradável a Deus, nada nos faltará. Provérbios 16:7, o caminho do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos, faz com que tenham paz com ele. Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vamos fazer o que é agradável a Deus. 1 João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. Então, nada nos faltará. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos da Igreja de Deus. Graças a Deus por mais essas palavras maravilhosas dadas pelo enviado de Deus a nós para cuidar do povo dele com grande veemência. Porque antigamente nas outras igrejas a qual nós conhecíamos e convivimos, não praticava o que falava, pregava o versículo e nada praticava. E hoje vemos a diferença. É por isso que essa igreja é diferente, porque sabemos do grande propósito e da grande dever de ajudar o próximo, amar a todos de uma forma geral e levar a palavra àqueles lugares, ajudar as pessoas necessitadas, ajudar a todos, principalmente aos da fé. E no dia de hoje eu observei, aprendi isso, muitas coisas hoje. Em Jeremias 9:24, mas o que se gloria-se nisto, em me conhecer e saber. O que devemos saber então? É saber do Senhor, conhecê-lo, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Graças a Deus. Isso aí nós devemos fazer, irmãos.
é gloriar-se nisto, em me conhecer a Ele, saber que Ele é o Senhor, que faz beneficência, juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. E quando passamos a saber conhecer Ele, como diz em 1 João capítulo 3, versículo 22, e nesse caso agora, em qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, observamos e obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, à sua vontade. Aí sim Deus vai nos ouvir a nossa palavra, assim como Paulo. E quem recebe, dá. Se recebe na sua casa, você também vai dar. Agora, se você nem é recebido e você vai ganhar, vão dar, não. Como diz aqui em Filipenses, Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Paulo, como diz o irmão Daniel falando para nós, que assim, Paulo não pediu, ele recebeu. E tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Não foi uma coisa, nem ele pediu, nem, eu estou precisando, não. E sentiu no fundo do coração e levar para Paulo aquele benefício, aquela ajuda. Mas aqui Paulo, palavras do santo apóstolo Paulo, grande homem de Deus, enviado, né? O amor que ele tinha, a sabedoria que ele tinha. Assim ordenou também em Coríntios capítulo 9, versículo 14 e 15. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas Paulo não quis isso, o que ele diz? Mas eu de nenhum destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Graças a Deus. E graças a Deus, irmãos, nós temos esse entendimento, essa sabedoria, graças ao pregador que temos no nosso dia de hoje. O irmão Licuriano foi-se embora, mas logo breve veremos. Mas temos o irmão Daniel Razon, que nos fala a verdade. Graças a Deus. E esses são meus irmãos, e Deus abençoe a todos. Ang pakikinig sa kautusan ay napakahalaga sapagkat ito ay kailangan upang tayo naman ay pakinggan ng Diyos sa ating mga pagdaing sa Kanya. Sapagkat ang naglalayo ng Kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang Kanyang dalangin ay karumaldumal. Kaya ang pakikinig ay kailangan upang ating maalaman ang kautusan at ang iba't ibang mga bagay sa ating paglilingkod sa Diyos. At may iba't ibang mahalagang dahilan kung bakit nararapat nating alamin ang mga bagay sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang isa ay dahil sa may panganib sapagkat nasusulat, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Kaya tayo ay may katungkulang umalam ng mga bagay upang tayo ay makapag-ingat dahil sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang isa pang dahilan ng ating pag-alam sa mga bagay ng ating paglilingkod ay dahil sa ating magiging pakinabang. Gaya ng nasusulat, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kung papaanong mayroon tayong dapat alamin upang tayo makapag-ingat dahil may panganib, gayon din namang mayroon tayong dapat alamin upang magawa natin ang dapat gawin. Dahil sa ating pakikinabangin, gaya ng pagpapabalik loob sa isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya. At ang isa pang nararapat nating matutunan ay ang pag-alam kung ano ang kalagayan ng isang bagay. Gaya ng nasusulat, magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan.
Dito ay isinasaad ang pag-alam sa kalagayan ng kawan ng Diyos upang alam natin kung ano ang aksyon na nararapat nating gawin. At ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit dapat na tayo umaalam ay ang nasusulat sa awit 103. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Isang napakahalagang bagay na dapat nating alam ay ang realidad. At ang isang realidad sa ating mga buhay ay mayroon tayong Diyos na lumalang sa atin at Siya ang bumubuhay sa bawat isa sa atin. Siya ang makapag-iingat sa atin at Siya rin ang gumagawa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran sapagkat ito'y kalugod-lugod sa Kanya kung ating nare-realize ang mga bagay na ito. Kaya nararapat na ang bawat gagawin natin at iisipin ay ang mga bagay na nakapagpapalugod sa Kanyang paningin. At ang isang bagay na nakapagpapalugod sa Diyos ay ang ating pagdalangin ukol sa ating kapwa. Sapagkat nasusulat, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya dapat na idaing natin palagi sa Diyos ang ating kapwa, maging ang mga nasa mataas na kalagayan. At kaya ating ipinagpapatuloy ang Global Prayer for Humanity, sapagkat ito ay gampaning nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. At ang isa pang katotohanang nasa banal na kasulatan ukol sa bagay na kalugod-lugod sa Diyos ay ang isinulat ni San Pablo na nasa Filipos 4:18. Datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Hindi lamang nakalulugod ang binanggit ni San Pablo, kundi lubhang nakalulugod sa Diyos ang mga bagay na galing sa mga kapatid sa Filipos na ipinagkaloob nila kay San Pablo. Subalit sa malalim na sentido ay may itinuturo si San Pablo ukol dito sa lubhang nakalulugod sa Diyos. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 15. At kayo, mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Maliwanag na ang pakikipagkaisa kay San Pablo ng mga kapatid sa Filipos sa pagkakaloob at pagtanggap ang tinutukoy ni San Pablo na lubhang nakalulugod sa Diyos. Ito ang hindi ginawa ni Diotrephes na ayaw makipagkaisa sa pagkakaloob at pagtanggap sa mga ngaral at sa mga kapatid. Samantalang ito ay lubhang nakalulugod sa Diyos na nararapat nating mapagsikapan ang pakikipagkaisa sa mga ngaral ng Diyos sa pagkakaloob. Gaya ng ginawa ng mga kapatid sa Filipos na hindi naman hiningan ni San Pablo, subalit dahil sa sila'y nakikipagkaisa sa kanya, ay tinanggap niya ang kanilang kaloob, sapagkat sila ay walang anumang alinlangan sa mga ngaral ng Diyos, at sila'y kaisa sa pagtanggap sa mga kapatid at maging sa kapwa-tao, sapagkat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Kaya nararapat nating matandaan na ang pakikipagkaisa sa mga ngaral ng Diyos sa pagkakaloob at pagtanggap ay lubhang nakalulugod sa Diyos. At ito ay napakagandang paraan upang tayo ay pakinggan ng Diyos sa ating mga kahilingan. At sa ating pagkakataon na muli na makapakinig ng mga katotohanan, naririto po si kapatid na Daniel Razon.